Ay, magandang gabi sa lahat. Hi, Direk Lem. Hi, Marvin. Hi, Christian. Sorry, yung iba. Si TJ, kilala ko. Si Jay, kilala ko. Sorry, iba, hindi ko kilala. Pasensya na. Pitit po ako. Petit, kilala pa lang kita. Iya po. Iya, hi. Isa dulo. Tyler. Si Jay, kilala ko. Isa. Tyler. Ito, ang tanong naman galing sa mga Pilipino sa Amerika. Direct, I know we met in Bola. Yung trips na LGBT may market na, sigurado na yan. Yung MMFF may market na rin, sigurado na kikita. Ang tanong ko regarding the global market, ano ang pang-akit ng pelikula ninyo para kumita dun sa ibang market na nanonood sa Netflix, sa Prime, Amazon Video, sa YouTube? Ano ang attraction ng movie ninyo? From left to right, pwede pang sagot. Okay, well, it's an entertainment. Entertainment with a heart. Ang pang-akit niya, well, it's, ano naman to eh, being broken. Tila-translate. Hindi marunong magtagalog. Parang universal naman yung mensahe ng pag-ibig. Mapaanong kultura ka man, kung saan bansa ka man galing, ang pagmamahal, ang pagkabigo sa pag-ibig, universal yan. So that alone, I think lahat ng nakaranas ng dalawang yun makaka-relate. And this is the first film na may reality game show component. So that's different with the other films. Yun nga, yung sinabi ni Derek, yung number one, yung universal naman yung love. At saka lahat makaka-relate kasi lahat naman pwedeng na-heartbreak na, nasaktan, yung kaibigan mo, kung sino man. So baka isa sa mga characters na ito naramdaman mo na. So yun yung pwede mong malaki. Huli pa lang yung pelikula, yung may backup. Yun nga, tama, pangatlo, universal. Siyempre, iba't ibang klase ng pag-ibig na matutunghayan niyo sa movie namin at siyempre, iba't ibang klase ng pagkatao, kung paano sila umibig, kung paano sila masaktan, kung paano nila hilumin yung mga sakit na naramdaman nila. Na for sure, lahat naman tayo nakarelate doon. Yun. Napatunayan ko sa isa sa mga films ko, yung Mahal Kita Bexman na ipalabas sa Australia. Kala ko lang naubos mo siya. Pinadala sa akin ni Derek Percy yung video ng mga Australians, full house yung sinihan. Yung pelikula po namin is in Tagalog, pero tawa na tawa yung mga Australians. So I guess, bukod doon sa sinasabi nila that love is universal, I guess humor and pain is universal. Lahat makaka-relate, kahit Pinoy, ano bang lahi yan, makaka-relate. Ayun ang common denominator nating mga tao, I guess. And aside from that, yung magandang performances po nung bawat isa sa amin dito, mula sa direktor, hanggang sa mga actors, hanggang sa mga cameramen, sa catering, lahat po. Hindi ko na papabuti na sabay. Oh my gosh. Ayun. I guess that's our selling point. Isa lang ang sasabihin natin. Kasi ito talaga yung laman ng istorya, very relatable po. So, iba't ibang klaseng tao, hindi lang LGBT, babae, lalaki, matanda, na pwede makaranas ng pagkabigo, umibig at paano mag-move on. So, eto to. So, makaka-relate ang lahat. Universal. So, yun nga, tama naman lahat ng sinabi nila. Pero isa sa idadagdag ko talaga dito is, dito sa pelikula to, we are showcasing the beautiful places here in the Philippines. Marami kami pinuntahan dito. So, bentang-benta yung sa mga tiga-ibang bansa kasi babalik-balikan nila ang Pilipinas because we love Philippines, right? Yes, actually, isasarap ko lang lahat na sinabi nila.
This film is a roller coaster ride, mapapaiyak, tatawa, magagalit ka, magmamahal ka, at ilo-look forward mo yung pain na nararamdaman mo pag broken-hearted ka. At syempre, meron kasama nga yung mga matutour around kayo dito sa Philippines. And lahat po ng mga eksena dito ay binigyan po ng 100% lahat ng actors. At hindi po masasayang kung ibabayad ninyo sa sinihan dahil po grabe po ang pelikulang ito. Mauwi kayong tatawa, iiyak at may pagmamahal sa pamilya ninyo. So I would just agree with my cast members. Everything is kind of relatable in this film. It doesn't matter, you know, what gender you want to say you are. Everyone has been heartbroken in this life, and we continue to fight strong. So when you watch the film, you'll see that you relate to everyone. We're all in a struggle with ourselves to become better every day, and we hope to you guys appreciate that. So thank you. I love it. Thank you so much. Thank you, Ty. Maraming salamat. Oh, okay, second to the last, we have Molly Alinio. Yes, magandang gabi sa inyo at sa ating lahat. My question ay ito. Dahil, ito walang kinalaman sa Broken Hearts trip, pero trip lang din to. Total, nasimulan nyo ng trip, sige, mag-trip tayo. Ang question ko ay para kay Iya at para kay Piti. And next, kay Christian. Ang question ko, masyadong controversial, ang Miss Universe, na kung saan ay pwede nang sumali ang mga trans woman at may edad na babae o maging bading. Ano ang take-off nyo rito sa usapin na ito? Second question. Balak nyo bang sumali kung sakasakali? Hello! Hello, Iya! Miss Universe! Philippines, Thailand, move on. Alice, hello! Kamukha ko kasi kalaan ko. Alam mo, sa ibang bansa kasi, ang Miss Universe tanggap nilang mga transgender woman na sumali sa pageant. Pero sa atin, open na ba? O parang open, kung na-open sa ibang bansa, bakit hindi open sa atin? Hindi pa yata. Pero kung ako ang tatanungin, hindi pa yata, hindi pa talaga. O what if, total trip lang naman to. Sasali ka ba? Ay, ako hindi naman ako into pageantry, pero oh my God. Hello to my LGBTQIA+ community. Honest question kasi sorry. Honestly, I am a woman by heart and by soul. Babae ako. Yes, and yun ang aking, it's my identity. I am a transgender woman. But then again, I think siguro meron talagang pang pageant ang mga pang trans pageant lang. True. And I think yung mga born as a woman talaga, i-ano natin yan, parang irespeto natin. Kasi paano kung baliktarin natin yung pagkakataon? Sila naman ang sumali ng Miss Gay, yung mga babae. So may parang ganon. So, I think kung sa bansa natin, mahirap eh. Ang tagal, Diyos ko, nakaka-turbo ko. 2023 na, ang dami pa rin ganitong issue na gusto ko mangisali yung mga kapatid ko, kaso paano? Kung tayo mismo sa LGBTQIA+ community, nagsisira-siraan. So, maghihilaan. So, yun na. Kung gustong sumali, di sumali, wala namang problema. Pero kung ako, bakit ako sasali? Kung alam ko matatalo lang ako. Kaya sasali na lang ako sa paluwagan. Tama! Okay. Ito na yung last question ko. Christian, tawa ka ng tawa dyan. Ayan, ito ang tanong para sa'yo. Marami ka ng pelikulang ginawa na may kinalaman sa LGBTQIA+, na kung saan syempre ginagampanan mo ang role ng isang gay. Sinasabi nila kapag madalas ka nakasama ang mga gay o kumikilos ka ng isang gay, isang araw baka kabilang ka na sa aming organisasyon. Tanong, kung sakali na ikaw ay magiging gay,
sino sa mga aktor natin dito sa Pilipinas ang gusto mong maka one night stand? Grabe yun. Oh, grabe. What? One night stand? If ever lang naman. Killer ko. Pwede ako. Oo, si Binit. Hindi nyo lang alam, pero malaki din. Hindi totoo si Bitit talaga. Opo, pwede na to. Grabe na parang may awa, hindi. Siguro. Sabi niya po, may ka-one night stand ako, may kama pa daw ako. Sabi niya. Hindi, pero ako po kasi siguro kagaya ng ano ko po kanina, ng interview ko kanina, hindi kasi ako ma-one night stand. Hindi ako ma-one night stand. 2 nights. Joke lang. Ano po tawag nito? Kailangan may matinding pagmamahal dun sa relasyon. Hindi ako, not that type of guy. Hindi. Yeah. Hindi. Really, honestly, I'm not that type of guy na tawag nito for playtime. Hindi po eh. Date to marry kasi ako, sir. Oo. Dahil siguro sa background na rin nung kinalakihan ko, ayoko nung playtime. Okay, last question ko. Bakit kailangan kong panoorin kung ako yung isang manonood, ordinaryong manonood, sa 10 pelikula na ipapalabas sa Metro Manila Film Festival na ang lahat ay nangangako, na ang lahat ng ito ay magagandang pelikula na magugustuhan? Tanong, bakit kailangan kong unahing panoorin ang Broken Hearts at meron dito na sa palagay mo ay wala sa siyang nakalaban ninyo? Kasama siya sa top. Sa nangyayari ngayon sa paligid, ang chaotic na. I-treat naman natin yung sarili natin para tumawa, para maging, alam mo yun, maging happy this Christmas. I guess that's just one of the many things na dapat na dahilan kung bakit kailangan panoorin ng mga tao itong Broken Hearts Day. And I guess Direk will answer. Okay, para sagutin ko po yan, bakit sa 10 pelikula sa entry ngayon, which we all by the way should celebrate at supportahan, hatos 10. Pero bakit nyo unahin yung Broken Hearts Day? Relatively, kami yung pinaka-maliit na budget sa pelikula, sa roster. Kami yung very humble na pelikulang pumapasok sa den ng mga leon. Pag hindi mo inuna to, mawawala ka sa sinihan. At pag nawala sa sinihan ka agad, you will miss out a lot. Because I can promise you a good film na may experience ko pag pinanood ko. So, kailangan namin ng suporta kaagad. Unahin, sana pagbigyan yung pelikula namin because marami siyang pwedeng ibigay sa Wala, hindi inyo. po natin si Chen. Sa yun po yung... Yun lang po. At kapag hindi inuna, yung mga maliliit na pelikula like us, unang mawawala yan sa sinihan. So, just like any other films, pag hindi na panood, syempre negosyo pa rin ng mga sinihan yan na kung sinong kumikita na malaki, siya yung ipapalabas. So, pag hindi natin ito, I think you will be missing something. Sayang. Thank you so much. Thank you, Direk. And lastly po, Tito Jun. Yes, good evening. Ang tatanungin ko, hindi para sa akin, kundi yung producer na galing pa ng LA, si Benjamin. Kasi, siyempre sa LA kasi, yung mga hindi nakakakilala kay Benji, talagang they're really big time. Yung mga sikat na artist like napunta doon, they're really close with them. Mga singers, talagang ang bahay nila sa Amerika puntahan. Connection. Palakas lang po ng mic. From the top 5 division, sorry. Okay, take 2. Okay. Hindi na ako talagang boses ko tapos salita. May BL. Anyways, okay. Kasi si Benjamin is known sa Amerika na talagang close siya, mga kaibigan niya, mga big stars na pupunta doon. Yung house nila sa destination ng mga singers, lahat. Parang parang Philippine consulate bahay nila.
ni Joffrey, no? Talagang laging nandoon, o parang laging binibisita. Pero, Benz, ilan lang yung kilala mo sa cast dito, di ba? Kung hindi mo kinuha yung mga hindi mo kinuha yung mga super close sa'yo, ang dami kasi mga big stars. And bakit sila Christian ang kinuha mo? Bakit sila, nung i-present na sa inyo direct sila, bakit mo sila nagustuhan? Kasi yung istorya ng pelikula, parang mas nakita ko na mas babagay sa kanila. Doon sa pag-uusap namin ni Direk Len, sa simula pa lang, yung script, so nung nag-casting na, so tinignan namin, so mas akma dito sa mga stars na to yung movie. Usually, no, ang mga film test entry, ang daming mga guest stars. May isang movie dito na ang daming guest stars. Ikaw ba, hindi mo nilapitan yung mga ka-close mo talaga na to make a cameo man lang? Kasi uso yun sa mga pelikula. So hindi ko naman naisip yun. So kasi naniniwala ako dito sa mga bituin na to na kaya nila yung gampanan yung character doon sa movie. Yan, that's so nice. Yan, sa sinabi niya ni Ben, sa Christian, si Petit, si Miss Hindi ko na pinanood talaga, Islam. Yamina, okay. Baka mamali ako, no? Pero yun kasi, ang gagaling ng artista, sa sinabi niya ni Benjamin, knowing na ang dami talaga niyang close na mga big stars. Pero kayo yung, nung i-present ni Direk na kayo yung nakakast niyo sa movie, anong masasabi niyo na parang sobrang yung believe niya sa inyo? So Benj, tawag ito, I know, siguro mga nakailang beses na akong pasalamat sa inyo, but I will never get tired of thanking you, sir, for trusting trusting us para sa inyong unang pelikula. So malaking bagay po sa amin yung tiwala ninyo sa mga kaya namin gawin bilang isang aktor. Ayun sir, sana sa mga susunod pa sir. Thank Sabi you. mo kay Madam, ubus na mo. Yes, Ian. Sir Benj, salamat po kasi nakakatuwa kasi perfect lang sa amin, sa community namin na inclusivity and diversity. Kasi kumuha ka ng trans woman role and portraying as a trans woman also. And thank you so much. Madami namang aktor na pwedeng gumanap, pero thank you for choosing us for this project. Yes, Petit. Yeah. Ako kay Sir Benj, forever grateful and thankful ako. Gaya ng sinabi ni Iya, mahirap pong pagsabayin yung transgender at transformer. So, hindi, sa tiwala na ibinigay sa amin, kung paano mabuo, kung paano mabigyan ng magandang buhay itong pelikula. So, honest to goodness, maniwala kayo, sobrang pinagpakuran po namin to, sobrang pinagpuyatan po namin to, pinag-isipan. So, it's a group and team effort. So, tawag dito, wala itong isapawan. Kaya, Sir Benj, maraming salamat po ulit. At nakakatawa, umuwi talaga siya ngayon for this event, di ba? Ang dami niyang event sa Amerika, talagang, sabi niya, gawan ko ng paraan. At first, sabi niya, mukhang hindi, pero yan, dumating siya. Sobrang excited daw siya sa magandang reaction sa trailer ng Broken Hearts 3. Yeah. So, kayo na lang, kasi eto last na, no? Sabi kasi ni Direk kanina, nag-ano nga siya na sana unahin yung pelikula, yung mga maliliit na pelikula like this para huwag kayong mamula sa mga sinihan. Kayo naman, since at sisikat nyo rin sa social media, paano nyo i-convince ang followers nyo, ang fans nyo to really support and watch Broken Hearts first day pa lang para masiguradong tuloy-tuloy yung mga sinihan nyo, hindi kayo ma-pull out. Okay, sa maraming pelikula na magpapalabas po sa December 25, kami po kailangan unahin yung panoorin. Kasi yung pelikula namin sobrang special. Kami lang po ang katangi-tanging pelikula na after ng ending, may paraffol, may pabingo, tsaka may fireworks. So sa first day lang yun. Second day wala na. Dragon dance na lang second day. Yeah, Ito ba? yeah.
Yung ibang cast. Ayan, siguro ako naman, like, speaking of social media, definitely I will use my social media platforms para mag-promote, especially sa Pasko. After ng Pasko, araw-araw yan, magsasawa lahat ng mga followers ko at followers namin. I will do my best para i-promote yung pelikulang to, not just because nandito ako, but of course, para pakita sa kanila kung gaano kaganda yung istorya at kung ano yung matututunan nila at kung gaano kaganda yung Pilipinas. So nice. Kasi may mga ibang artista parang, hindi ko alam kung may best entry sila. Doon ko mag-post na. Yan. Ako po, yun nga, sabi niyo po ni TJ, gagamitin po namin yung platform namin. Aside from yung platform, yun nga po, yung parang nagpunta kami sa mga promo, like every time, support pa rin naman 100% yung support namin sa film kasi yun din po maibabalik namin bilang actors and tulungan lang din po talaga ito para din po maibalik po natin yung lahat ng mga tao na manood ng sinihan po ngayon. So same, I was part of pageants here in the Philippines, such as Mr. Filipinos Worldwide and Man of the World. And I'm very grateful to Director Lemuel as well as Meg for giving me this opportunity. For anything that I do, I actually post on my Instagram and I very much highlight that in my life. So no worries there. Salamat to everyone for supporting and thank you. Other cast po? Ako siguro po, yung maliit na komunidad na nabuo ko sa mga pelikulang nagawa ko at sa mga karakter na nagampanan ko. Siguro po, alam nila at kahit paano may tiwala sila na lahat ng mga gagawin kong pelikula ay pinag-isipan, maganda, at may kabuluhan. At I am very proud to say na isa po itong Broken Heart strip sa mga pelikulang yun. Kagaya po ng mga pelikulang nagawa ko before, I gave my 101% for this film. Kami pong lahat. So, ayun, sa mga kakaunti kong followers, sana po ay maisingit nyo kami sa inyong December 20. Ayun nga, sa mga followers namin sa social media, syempre patutunayan po namin na talagang pag napanood nila itong unang-unang Broken Heart strip, hindi na po nila kailangan mag-isip pa. Kundi tatawa na lang sila, lalabas sila sa sinihan, tatapusin nila yung pelikula na may ngiti sa kanilang mga labi. At syempre, sasabihin nila na may ngiti sa labi, tama na. Kumbaga masasabi nila sa sarili nila, hindi naman nasayang yung binayad nila sa sinihan. Tulad nga ng sinabi ng aking kaibigan, of course, use your platforms lalo sa social media. Yun, TikTok, lahat, YouTube, Instagram, yung post naman kami everyday, so promote this movie. And to our friends, yung mga influencers sa mga kaibigan namin. And I think, na please na panoorin nila ito dahil sabi nga ng mga kaibigan, 100% sobrang Christian Bables pa lang andito na at pinagsama-sama pa lahat ng talento at sa tulong din of course ng aming director. Masaya to, Francie. Masarap tumawa, umiyak, tumawa ulit. Tapos may ngiti, baliw kang lalabas. Very well said. Thank you and good luck. Thank you po. Thank you. Thank you so much,